Recto, bakit hindi patawag si Vatman Recto? At tanungin ni Matibag, totoo ba nakipagtsoktsakan ka? Totoo ba na ganito, ganyan, ganyan, ganyan? Totoo ba na nagpulburon kayo, nagsinghot kayo? Bakit one-sided? Mag-classmates pala ang mga Tulfo at Recto. Well, ako nakita natin, viral nating video na si Rafi Tulfo ay pinapaligiran ng bilat. Ito yung mga leaders ninyo. Nakita nyo? Tapos ngayon, ulit-ulitin natin, kaliwat kanan ang nakawan, saksakan, huldapan. Hi, how are you? Ayan, na-miss nyo ang ating alindog. So, absent tayo yesterday. Medyo napagod ang aking alindog. Oh. Yes, Meru Bell. Thank you, you're here, and my Paris. Alright, ano ba pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan natin ngayon ang tsorbahan, mga tsorbahan. Sana matsorba na silang lahat. Sana matsorba chuchu na mga jutang ginimes. Right? So, kanina ang ka-11th day ng Maleta impeachment hearing laban kay Inday Sara. Actually, wala naman na talagang interest yung mga tao, di ba? Kukunti na lang yung nanonood. Before, talagang ang unang salvo, like, couple of thousands, 20,000, 30,000 maybe, ang nanonood dito sa impeachment hearing. Pero matapos natin makita na alos mga sinungaling, ang mga pinagsasabi, na wala na rin tayo ng gana. Bago ako pumunta kay Vatman, kanina, nag-present na naman sila ng kahon-kahon na mga resibo, dokumento, na kung saan, ito daw yung mga pinaggastusan nitong confidential funds ni Inday Sara. So kanina, ang pinag-uusapan doon, ang kanilang hinighlight na si Inday Sara lang daw ang bukod dangi, okay, na na-audit nung witness na si Roderick Wamil. Alright? So, bukod tangi. So, my understanding, bukod tangi talaga na si Sara Duterte lang ang ino-audit kasi yun ang utos ng bangag. Diba? Yun ang utos ng, I mean, not sa audit, ibig sabihin, yeah, kasi in the past, hindi naman nila talagang inano yung vice president, inanapan ng butas kung sino pa man. Unlike nung panahon ni PRRD, di ba? Hinayaan lang si Hitad Leni Robredo na magpakalat ng kasinungalingan. Hindi talaga siya in-scrutinize, sinuso, ginawa ng kwento patungkol sa kanyang opisina, kung siya ba ay may dinistrong na pera and everything. So, we all know that. But syempre, kaya naman talagang ginawan si Inday Sara ng ganitong issue dahil alam nyo na ang plot nila, di ba? Alam nyo na ito ay gawa ng mga kwento. So, hindi naman ni-request ni Inday, ilang beses yun na narinig sa mga magagaling na abogado na nag-explica na hindi naman si Inday Sara nagdesisyon na siya ay magkaroon ng confidential fund. Okay? Na siya ay bukod dangi, nabibigyan siya. Dadaan sa Kongreso, DBM, pipirmahan ng presidenteng bugok, di ba? So natural, gagawan talaga ng kwento ng bangag kasi nga gagamitin nila para ma-impeach si Inday Sara. Ilang beses yun na ba narinig, di ba? Noong 2022, yung kanyang confidential funds na 125 million. Kaya naman nagastos yun for 11 days kasi yun ay budget for 2022, pondo for 2022 na dapat gastahin, di ba, within that particular year. And kanina, nakita natin doon sa hearing na merong, I believe, kung di ako nagkakamali, hindi ko napanood yung buo, yun yung mga putol-putol lang kasi nga napagod ako. So siguro, I think mga 40 million napunta daw sa medicine, something like that. But hindi naman nag-stipulate ang depensa dito sa mga inilatag nila when it comes to resibo. So hindi natin alam kung yung mga resibo na yon na inetchos nila doon ay mga peke, gawa ang Recto, 'di ba? Dahil kung si Matibag nga magaling magpagawa ng
peking pera sa Recto, how much more? 'Di ba? Yung mga peking resibo na expert ang bangag administration na yan sa kanilang pagpapalsificate ng mga dokumento. 'Di ba? So, hindi natin sure kung ano talaga ang nakalagay doon, yung mga binanggit nila mga pangalan. Actually, ayoko na mag-dwell sa mga pangalan, mga sinasabi nila, yung si Kapunan, yung mukhang nakapon, yung binabasa niya yung mga pangalan ng, what do you call it, ng mga pangalan ng kung saan napunta daw itong confidential fund katulad nung Andilim. Andilim, ganun-ganun. Tapos meron doon pikit. Kaya pala Andilim kasi nakapikit. Yung mga ganun kaputang, kakornihan, kachipan, kamaletahan, yung mga ganun. So, it's really waste of time, watching yung mga ka-jutang ginehan nila. So, ganun pa man, yun yung pinag-usapan nila doon. Walang kwenta. At pinipilit nila, pinipicture nila, I mean, paano pinipicture? Gusto nilang i-picture, visualize sa inyo na grabe, etong si Presidente na to, siya lang ang may confidential fund at na-audit na ganito, ganyan-ganyan. Ang tagal na lang ginagawa kay Sara yan, 20, the moment na umalis si Inday Sara sa bangag administration, sinimulan na nilang sirain. Alright? But syempre, ang media, hina-hype yan, sinisensationalize yan. Tignan mo, yung may mga kahon-kahon silang bit-bit. May nakasulat, confidential funds, ganito, ganyan. Ngayon, ang balita, Sara, di ba? Anong sinasabi? Sara, harapin mo. Sabi ng mga bagag, nasaan ka? Nasa ibang bansa ka. Harapin mo ang prosecution, mga ganon. So like almost every day natin naririnig ito since mga kababayan, inano nila, sinumulan nila yung impeachment laban kay VP Sara. Ulitin natin, mga kababayan, alam nyo naman na ang purpose nila ay itumba ang mga Duterte para hindi na nga makatakbo si Inday Sara sa 2022. At alam nyo din naman na kahit ayaw natin matumba si Inday Sara, although meron tayong pwedeng ipalit. Pwede nyo naman ako ipalit, di ba? Pwede si Baste, kung sino pa man, di ba, iboboto nyo pa rin. Pero syempre ako personally, ayokong idurugin nila si Inday Sara dahil mga demonyo sila. Kaya nga, lagi ako nananawagan na you have to speak up time, lumabas sa kalsada, patanggalin ang mga bangag. Dahil sila talaga ang tunay na salot sa lipunan. Ano ba yung, sino nakanood, sino nagtyaga nitong itong maleta impeachment na ito? Diba? More on ganun lang. Na ina-highlight nila na si Sara, bukod tangi, ganyan. Siya lang ang na-audit. Kasi siya lang ang gustong i-audit. Siya lang ang gustong tutukan. Siya lang ang gustong gawa ng kwento. So, kaya ganun yun. So, yun nga. Abangan natin ang cross-exam. Wala nga cross-exam eh. Kung paano i-cross. Diba? Paano, ganun yung kanilang testigo. Yun. Ano man natutunan nyo doon? Kasi alam naman natin na luto na yan. Alam natin na nagsasayang lang sila ng 25 million pesos a day or more than that. Alam natin na imbes na tutukan nila ang mga isyong panglipunan, katulad na nag-comment na mataas naman ang kuryente, hindi naman nagbabago yan. Na tumataas ang kuryente, hindi na bago yan pala na, kaya dapat na pinagtatanggal nyo na sila lahat eh. Diba? Sabi ni Solid, nervous o anxious daw yung witness. Correct. Sinabi niya rin. Ba't siya kinakabahan? Diba? Kakabahan ka na naman kung nagkasisinungaling ka. Kasi kung ikaw ay nagsasabi ng totoo, taas noo kahit kanino, haharapin mo ang depensa. Diba? Kung ikaw ay nasa prosecution witness siya, harapin mo yung depensa at sumagot ka ng ayon sa iyong nalalaman at ayon sa tingin mo na katotohanan, hindi ayon sa script. Right? So, sayang ang pera, sayang ang oras, sabi ni Rebecca Ogata. Si Gorgor Zoro, wala pang nagugurgur so far. Wala pa naman karapat-dapat magurgur. Si Ma'am Rebecca, Kato B. Ayan, present silang lahat. Alright, si Luzminda Peran. Thank you very much. May Perez. So, what else? Ano pa yung na-notice ninyo doon sa Solid Marlican ako? Yun lang naman ang i-highlight nila eh. Yung tungkol sa confidential funds na
Gasgas na yung tenga natin do'n, nakukuliglig na nga tayo sa mga kasinungalingan ng ano, ng bangag administration na para bang si Inday Sara ang bukod-tangi ang gumawa ng budget, siya ang nag-process, siya ang pumirma, siya ang may gusto. Hindi naman gano'n, eh. In-approve yun ng bangag administration. Tapos papalabasin na siya lang ang may bukod-tangi. 'Di ba? Sa una pa lang kung bawal pala 'yan, which is hindi naman bawal sa batas na magkaroon siya ng confidential funds, eh bakit inaprubahan ng putang inang Marcos bangag na hindi pa pumantay ang panang yawa? Right? So we all know na ito ay gawa na. Gawa na itong kanilang impeachment. Anong pinag-uusapan ngayon? Okay? Tungkol kay Leviste na inisyuhan na ng subpoena, mga kababayan, ng NBI Bugo. O, magpapaliwanag, isusupina nila dahil daw, ang kwento dyan, ang financer ng pagsira dito kay Batman, okay? Ang pagsira daw kay Batman na di umano na nakikipaghalubilo, nakipagtsurbahan halubilo, mga kababayan, sa Viva Hot Babes ba yun? O Viva Max, whatever, mga babaeng nakabikini. Right? So yan ngayon, ang sinasabi, nagpa-interview si Tibag kay Ted Filon, na kesyo na, ito, kasi chinek namin yung conversation itong bugaw, di ba? Yung bugaw, may nalala ba kayong bugaw? Mga bugaw ng ina. So na-check namin kasi, nagkaroon ng entrapment, merong mark money, siguro peking pera na naman ang pinresent ng NBI doon. Mark money at nahuli daw itong naka-cover na naman ang mukha ng allegedly bugaw daw na kinontrata ni Jing Paras para daw magsabi ng kasinungalingan laban dito kay Recto, kay Batman Recto, na siya ay nakipag-churba chuchu, or nakipag chami-chami dito sa mga Viva Max chuba chuchu. So ngayon, alam mo, maraming red flags doon sa interview, napanood ko short lang. Dito kay Matibag na, ito nga, nagsabi yung allegedly na bugaw na from the LGBT, hindi sinabi exactly yung word na bugaw, na yun na nga, months pa sila nag-uusap, nung May pa, kinakausap daw ni dating, kaibigan natin yan, dating Congressman Jing Paras, na gagawa ng kwento para sirain si Recto na nakipag-chami-chami dito sa mga sexy hitad. Alam nyo, ako lang to kung gustong sirain, kung gagastos lang naman, hypothetically, kung ako lang to, kung ako gagastos, if I have the capacity, di ba? Kung pera ko, yung pinagbibintangan ako, nagagastos ka para sirain yung reputasyon nitong si Recto na ito. Bakit si Recto pa? Tirahin mo na yung ulo. Right? Sige nga. Ito sa real talk. Kung gustong sirain, kung gusto magbayad ni Leandro, kung gusto sirain ni Jing Paras, which is siya nang ina-allege, yung ina-akusa sa kanila, mga kababayan, bakit mo pa sisirain si Recto? Wala namang silbi yan. Diba? Sunod-sunuran lang kay Bangag. Hindi, tirahin mo na yung ulo. Kung yan ang naratibo nila, kung yan ang susundan nating script, sinong sira ulo, diba? Para makaganti ka, tirahin mo na yung ulo, yun ang siraan mo. Bakit ka pa pupunta dun sa aso? Right? Ba't dun ka sa aso magdadadakdak kung gagawa ka ng kwento? Kaya nga si Leandro, may mga posting siya. Okay? Tignan natin, mga kababayan, ano ang sabi ni Palangga Leandro Leviste? Tignan natin. Ayan. Recent yan. Okay? What is that? Nababasa nyo? Okay, tignan natin. Sabi ni Leandro. Okay, dahil sabi ang una palang message kasi dyan, ito. Nag-post si Leandro Leviste ng previous conversation nila. I think that was after the election, Congrats, Kong Lian, I'm so proud of you. I hope I get to live, I hope I get to live long enough to see you one day.
leading our country. It's such an honor to know you. God bless you always. Ayan, yung date din. Sabi ni Lian dyan, ay, maraming salamat. Tibag, sa iyong mensahe, congrats, Kong Lian. I'm so proud of you. Okay, sabi niya. Kaibigan ka ng aming pamilya at isa ka sa mga mentor ko nung papasok pa lang ako sa politika. Naku, nag-mentor ka pa ng si Raulo. Maraming beses tayo nag-usap at marami kang ibinahagi sa akin. Dahil sa respeto, hindi pa ako nakakapag-post tungkol sa iyo kahit madalas kang nasa balita. Sabihin ko na lang na dahil kilala mo ko, alam mong hindi ako sinungaling at totoo ang sinasabi kong gawang rekto lang ang kwentong ito. Di ba? Pinatamaan niya, gawang rekto kasi gumagawa ng peking money si Tibag. Alam kong inutusan ka lang, kaya pinapatawad kita. At kahit wala na ang mga taong nasa paligid mo ngayon o kahit mawala na ang mga tao sa paligid mo pagdating ng 2028, pwede pa rin tayong magkwentuhan tulad ng dati. Kaya ang sagot niya ni Tibag is, no one is above the law daw. Kaya walang kaibigan, kailangan ipatupad ang batas, chuchuchucho. Siyempre, si Matibag ay isang aso ni Lee Satanas. Pag sinabi ni Lee Satanas, Tibag, kumagat ka ng tae, kakagat ng tae yan. Pag sinabi ni Lee Satanas at Tibangag, Tibag, lapain mo ang daga, isalaksak mo sa buli mo, gagawin niya lahat yan. Right? Kasi nga, hindi naman kundi dahil kay Lee Satanas at kay Bangag, wala sa dyan sa ini-enjoy niyang pwesto na puro panggigipit. Nga sabi ni Leandro, Melvin Matiago, kung no one is above the law, bakit hindi si Ralph Recto ang ipatawag para malaman kung personal ba niyang kilala o hindi yung talent manager at talents ng Viva Max. Di ba? So yan ang sinasabi ni Leandro. So may patama, di ba? So ang punto de vista ko, ang interview ni Tibag nakita namin sa telepono nitong talent manager na may mga conversation. Alam mo, magaling si Ted Filon mag-interview. Pero wala po ba sabi niya na mga CCTV or something na pwedeng nakita ng NBI? Sabi ng hayop na Tibag, ayun na nga po yun nga po, akala mo ang bait-bait ng puki ng ina. Yun nga po, nasa process na, ganyan, ganon. Halatang nagsisinungaling. Kung natotoo, okay, na kanilang sinurveillance from 5-star hotel. Kasi nang sabi yun yung tanong ni Ted Filon, na, ito ba ay nasa, hindi naman to verbatim, parang ito lang yung naalala ko sa usapan nila, na ito daw ay kung ito po ay nahuli, na-entrap dito sa 5-star hotel, hindi po ba dapat may mga CCTV, ganito, ganyan. Mga kababayan, ang sagot ni Tibag, nasa proseso nga po tayo, kailangan titignan natin yan. Tapos sabi ni Ted Filon, di po ba since ito ay investigation pa lang, hindi natin sasabihin na eto si Leandro at si Jing Paras ay parang convicted na or totoo na yung sinasabi mo. Sabi niya, in fairness, kay Lian, wala naman siya doon sa meeting, ganyan. Pero yung kay Paras, sabi niya, kasi nakikita doon sa phone conversation, ganyan, na meron talagang phone conversation, kaya validated na daw. Validated? Really? Tapos ang sabi pa niya, nagsuntukan nga yung kanyang yung kanyang kasinungalingan ni Tabag. Una, sabi niya, isasupina natin, i-confiscate yung telepono para maimbestigahan. Pero, the next sagot niya na, ay validated na. So, meaning, nakuha niya na. Kung titignan natin yung naratibo niya na na-validate na yung conversation between the Bugaw and Jing, ibig sabihin nakuha na nila yung telepono nung talent manager. Pero later, sabi niya, isasupina natin para maimbestigahan kung ano yung laman ng telepono. Putang ina. Ginagawa tayong tanga. Tapos narinig ko si Ted Filon, habang nagsasalta si Ted, sabi ni Filon, yung obvious na it's like saying na, sinungaling ka. But syempre, Ted Filon is really a journalist, a real journalist, kaya kailangan niyang gumanon-ganon ng dramatization. Pero mga kababayan, babalik tayo dun sa tanong na ni Ted Filon na meron dapat na mga CCTV.
Mga palangga, bago sana sumatsat itong Citibag, itong NBI, na eto, nahuli, may entrapment, itong mga babae, chuchu-chuchu, itong ano na to, bugaw na ito, itong talent manager, ganyan, ganyan, ganyan. May CCTV, exactly. May CCTV ang five-star hotel. Lahat na nga ngayon, kahit sa squatters area, may CCTV. Tama, mali. So yung pagpasok, dapat na lang, bago siya nagpa-interview, bago sila manira ng kwento na, si Jing, si Lian, ito ang financer, dapat tapos na. Meron kaming CCTV na magpapatunay na ganito, na ganere. Yes, nasapina na namin ang telepono ng isang bugaw at ito ay talagang nakita namin. Ito ang mga dokumento. Ganitong araw, dapat magpa-press con sila, iharap nila, ilagay nila, magpara kang nagre-report, di ba? Para sila nagre-report, meron silang whiteboard o Manila paper, doon sila magaling eh. Sa Manila paper, ipipresent nilang lahat. Okay, ganitong araw, nagkita sila ni ganito ni Jugaw, na ganito, na ganyan, tapos ito yung mga babae. Wala, naka-blurred. Ang mga girl lalo, although okay, I would understand that, but yung bugaw, iniba pa yung boses, bugaw allegedly kasi hindi natin alam. Alam naman natin sinungaling yung mga hayop na yan, may takip pa sa mukha. Nakita nyo lahat, babaguhin nila yung boses. Pero kapag, mga kababayan, kapag sa kritiko nila, expose lahat yung mukha. Hindi na ibahin yung boses, ito, ganito, ganyan, ganyan, nahuli, sinabi, ganyan, ganon, ganon. Pero etong kanilang mga testigo na mukhang mga pekenes ay protektado, katulad ng mga testigo nila doon sa nailagay sa garapon. Diba? Sabi naman ng PNP, solved na dalawang mag-asawa ang mastermind na negosyante at ito ay away doon sa utang na 8 million, chuchu-chuchu. Nasaan yung mag-asawang negosyante na di umano ang nag-utos na gumurgor sa isang garapon queen? Diba? Nasaan ang information? Sino itong pinabanggit nilang bugaw na nagsasabi na umamin na di umano, mga kababayan, na inutusan ni Leandro, nagpifinansa si Jing. Putang ina, nakakapagod na itong mga hayop na ito. Kaya dapat na silang tanggalin. Mga kababayan, wala silang maipakitang testigo. Puro gawa-gawa. Sino ba yung bugaw-bugaw na yon? Malay ba natin pinulot lang nila sa kanto yon? Sino yung mga babae na nasa silhouette na naglalakad-lakad? Pwede nilang bayaran yon. Hindi ka nila pinagsalita eh. Yung nagsalita yung mga babae. At nang mabusesa natin kung Viva Box nga ba talaga yon. Diba? Tama si Leandro. Bakit hindi ipatawag si Vatman Recto? At tanungin ni Matibag, totoo ba nakipagtsuktsakan ka? Totoo ba na ganito, ganyan, ganyan, ganyan? Totoo ba na nagpulburon kayo, nagsinghot kayo? Bakit one-sided? Bakit ito lang, si Jing lang at itong si Leandro ang ipaisapina nila? Well, you all know, dahil kritiko ang parehong Jing at si Leandro, kritiko ng Bangag administration, lumalaban sa katiwalian at kasama sa pag-expose ng mga flood control anomalies. Yun ang bottom line. Kaya ginigipit ngayon. Kaya sabi ko, magsanib puwersa na sana ang lahat ng ginigipit at pumunta na sa kalsada. Huwag nyo nang antayin ang 2028. Walang mangyayari dyan. Uubusin kayo. Paulit-ulit kong sinabi sa inyo, natatamnan kayo ng kaso. Kung ako nga nasa Amerika, tinamnan dyan sa Pilipinas at pinuntahan pa dito. How much more kayo dyan sa Pilipinas? You have to act now. Tama na ang pa-cute dyan. Okay? Yung mga ginigipit ngayon, magsanib puwersa na kayo. At pag kayo lumabas, sabi ko nga, baka si VP Sara ay bigla na lang mag-show up. Okay? At yun na ang katapusan ni Bangag. Who knows? Mga kababayan. Diba? Paulit-ulit na lang. Sino ba nanood sa inyo dito ng impeachment? Puro kaputang inahan. May nanood ba sa inyo? Madam Harlika, sana 2028 na para matauhan na
ang mga kabataan dito sa Pilipinas, sabi ni Arthur Mabulay. Arthur, oo nga eh. Pero ako ayoko na paabutin palangga yan ng 2028. Dapat mawakasan na ang mga demonic. Okay? Sabi ni Ruby Valle, mag-classmates pala ang mga tulfok at recto. Well, ako nakita natin, viral nating video na si Rapi Tulfo ay pinapaligiran ng bilat. Ito yung mga leaders ninyo. Nakita nyo? Tapos ngayon, ulit-ulitin natin, kaliwat kanan ang nakawan, saksakan, holdapan. Bago tayo mag-vlog, may napanood ako, magjowa, I forgot kung saan place yun. Nagpapahinga lang sila dahil umulan-ulan. May pumarada na 4 na riding in dalawang motor, may angkas pareho, 4 na mga suspects ang nang hold up sa kanila. Kuha ang gamit, cellphone. Lahat, what kind of government, what kind of country ang tinathak, ang tinitirahan ninyo. Anong klase yan? Naglalakas loob na. Alam mo kasi, ano yan eh, kapag parang ano tawag yan, uso-uso, parang mga trend, di ba? Katulad dyan, kunyari, lalo mga kabataan na yon. Ang mga kabataan ngayon, sa atin, dahil, okay, we have to accept that, iba na ang generation. Dito sa Amerika, ang mga suot ng mga bata, yung mga bully, nakikita na. I don't know kung meron sa Pilipinas, pero, I mean, kung gano'n na ba katalamak sa Pilipinas, yung mga pisngi ng puwet. Diba? Galing ako na sa isang event, nakita ko yung mga bagets, yung mga bully nila, kita na yung mga dimple. Nasa ako naman, although ang gaganda ng mga bata, iba-ibang mga lahi, syempre, iba-ibang pinanggalingan at iba-ibang lahi. Ganun ako sa event, sabi ko, oh my God, hindi ito yung generation ko. Da. So anyway, sabi ng Junakis ko, syempre, alam mo naman ako, sabi ko, ito na ba talaga ang mundo ngayon? Ma, sabi nga lang, tanggapin mo, iba na generation. Iba ang generation ng kabataan ngayon. Iba ang generation mo. Kita na talaga yung mga puwet, pero ang gagandang mga bata, na 15, 16, 17, 18, even yung mga gurangtot, nakikita na yung mga buli. So anyway, trend yan. So ito connect ko lang. So sa riding in tandem, trend na rin. Kasi, may nang hold up, okay lang, di naman napanagot eh. Di ba? May nagnakaw ng motor, sundan na rin natin. Kasi wala nang pakialam si Bangag eh. Hindi katulad ni Duterte, natatakot sila, di ba? Ang mga tao nang takot magnakaw kasi tangaina talagang, may kalalagyan ka. Ngayon, wala kang kalalagyan, kaya magnakaw ka ng magnakaw, mang-hold up ka ng mag-hold up. Yes, Marites Garcia, wag nang paabutin ang 2028. Wala kasi nagvo-volunteer. Yung mga nag-umpisa, sabi ni Sofia. Sabi ni Michael Bray, Madam, yung controversial na Mary Grace Piatos ay binigay pala pambili ng medicine. Yes! Nakita ko nga 40 million ang allegedly ang ginastos ng Office of the Vice President doon sa part of the confidential funds. At mayroon pa doon audit sila na ang na-audit daw ng COA is 125,150,000. O diba? Yung napuntahan noon. So ibig sabihin nag-abono pa si Sara Duterte. Nag-abono pa si Inday. Di ba good thing yun? Pero kasi, mga kababayan, hindi nga nag-stipulate yung depensa. Hindi pa na-cross. Okay? Hindi sila nag-agree doon sa mga pinresent nila lahat. So, we're waiting kasi the exciting part of this Maleta hearing ay ang cross-exam. Mag-agree ba kayo sa akin? Ang pinaka-exciting part nga, yung pagkocross kasi lumalabas yung mga kasinungalingan ng mga yawa. Ngayon, balik ako dun sa riding in tandem. Yun ang inyong situation. Dahil wala pakialam ang Bangag administration. Diba? Puro kasinungalingan lahat. 13 testigo sa confidential funds. Posible daw, babawasan na naman ang mga hayop. Wala na ngang kwenta ito. Anong sabi ni Chihuahua? Anong sabi niya? Okay. Kung ma-shorten po namin yung proseso, let's say after presenting 8 or 9 witnesses, tingin namin ay solid na. We can move on the next article.
Walang solid, wala silang napatunayang solid dahil lahat ng kanilang testigo ay it's either anxious, sinungaling, o walang personal knowledge katulad ni Tibag. Hearsay lang. So lahat ginagamit nila sa trial by publicity. Nakita nyo, di ba? Sa pakikipagsabuatan ng mga mainstream media, puro trial by publicity. Sara, ganyan, 225. Nako, si Sara, nasa ibang bansa, chuchu-chuchu. Harapin mo, puro ganyan ang kanilang kaputang inahan. Nasabi ko nga, dapat na silang tanggalin sa kanilang mga pwesto. Malinaw na sa sikat ng araw. Ang sabi ni Bagat, hindi ako magigialam dyan. Ngiwi ang alpot buli. Diyan sa usaping impeachment, ganan-ganan. Ano nangyari? Naprobahan na buksan ang tax records ni Inday Sara at ang pamilya niya. O paano ka ngayon maniniwala kay Bangag? Alam naman natin na hindi talaga siya paniwala, mga kababayan. Yan ang katotohanan. Di ba? Wala na tong hayop na ito. Puro kasinungalingan, puro panggigipit hanggang ngayon. Ano na nangyari kay Romualdez? Na bilyon-bilyon ang kinasasangkutan sa flood control. Nakulong na ba? Di ba sabi ko sa iyo, gagamitin lang ng Bangag administration sa kanyang optics na meron tayong Speaker of the House. Okay, na iniimbestigahan. Para lang may masabi na, ang galing-galing ni Bangag. 'Di ba? Pati pinsan niya kasama, chuchu-chuchu. Ano pa mga binanggit ng hayop? Maliban sa racket, baby racket, ano pang binanggit? Priscilla Parmar, Jana, Cristina Panopio, ano pang mga binanggit? Ang sabi ay, magkakaroon ng wage hike. Ano nangyari? Nagkaroon ng TRO, pinigilan ang pagpataas ng sweldo sa National Capital Region. Pero nabanggit niya na sa kanyang SONA, pinalakpakan ng puki ng ina. Now, anong sabi niya? May nag-fact check. Hindi ko narinig yun eh. Yes, 7 million OFW ang may insurance. Tama ka, Ruby Valle. Then, ayon sa statistics, 2-point-something million lang ang OFW. So, saan niya kinuha yung 5 million? And paano niya nalaman na ang mga OFW ay may insurance? Ano ang ginagamit niya? Anong ginagamit ng mga Bangag na system o pamamaraan para malaman na may mga insurance ang OFW? Sino nagbigay? Pilipinas? Of course not. We don't know kung anong insurance ang sinasabi niya. Ano ba ito? Anong tawag dito? Insurance doon sa galing sa kanilang employer or PhilHealth. 'Di ba? Kasi 'di ba sa PhilHealth, sa batas ng PhilHealth, automatic indigent ka man o Pilipino ka, meron ka na talagang insurance sa PhilHealth. Tama ako, mali? So anong pinagsasabi niya? Na 7 million may insurance. Ghost OFW, yes, Zara Lina. Na CH, tatanggalin daw ang system law sa Meralco Bill. Kinontra ni Manny Pangilinan. Exactly. Pero ngayon, meron sinasabi na Department of Energy na isusolid daw ng Meralco ang 9 billion na singil nila na excessive na siningil nila sa mga consumers. Putang ina, kita ninyo? 9 billion, sabi ko nga sa inyo, dahil sa, hindi ko nababanggit yung mga kilowatt hour per kilowatt hour ang in-overcharge nila. You know, it's not important yung mga exact numbers, but you know, already na in-overcharge kayo ng Meralco. Ang tanong, paano ngayon ito maibabalik sa consumer? Paano yung mga nagre-renta? Ito iniisip ko dyan eh. Yung mga nagre-renta ng mga apartment na hindi naman nakapangalan sa inyo. Nakapangalan sa inyong may-ari ng apartment or may-ari ng nirerentahan ninyo. Kanino mababalik ito? Paano ang way of refunding the 9 billion? Na-explain ba nila kung paano?
o maybe na-miss ko lang. Ako, kung talagang ibabalik itong 9 billion na ito, dapat hindi yan ibabalik as cash. 'Di ba? I-zero bill na yung mga consumers. Let's say kung magkano yan, dahil ito iko-compute na nila, ngayon 9 billion, let's say, buong 6 na buwan, zero billing. Kasi ako, ang laki ng problema niyan, alam mo naman sa atin, mga ganid din. Yung mga ano ninyo, yung mga amo, ay not amo yung mga homeowners. Lalo kung nagrerenta ka lang, hindi naman nakapangalan sa'yo yan. Tama ba? Hindi naman nakapangalan sa'yo yan. Ano gagawin nila? Through check? Kasi sa Amerika, dito, pag may mga ganyan, na let's say natalo sa kaso ang isang company, may dumarating sa aming cheque. One time, 'di ba yung Facebook, natalo yun? May dumating sa akin cheque, pero cents lang. Natalo din yung Bank of America. Meron kaso din, may mga dumarating sa akin na cheque. Kasi share kayo, ang dami, ilang milyon, di ba? May dumating sa akin na cheque, I think, 2 something. Di ba? Yung anak ko, yung kaibigan niya, dalawa sila, nag-work sa isang company, may nasu din, natalo, so bigla na lang sila nakatanggap ng $250 kasi natalo yung company na sino, ganyan-ganyan. So anyway, systematic kasi. Dito, sa Meralco, paano nila ibabalik? Baka na-miss ko lang. Paano nila daw ibabalik ito? O hanggang chika-chika lang na ibabalik nila. Pero kung ako, kasi nga, dapat i-zero billing talaga itong yung mga nagkukonsumo na dun sa na yon, particular na bahay na yon. Para, ito ngayon, ngayon, July, nakita ngayon, August na, punyeta. My God, magpapasko na naman. Kasi ito pa rin tayo. Kaluluoy naman ng bayan, August na. August, September, October, December. 5 months na lang. 2 months na lang birthday ko na. 'Di ba? Sana tumigil na yung kalendaryo. Ayoko nang madagdagan yung age ko. Pwede ba patigilin na natin yung kalendaryo ngayon? Ang bilis, ano? But anyway, deduct sa billing. Yun ba sabi, Elisa? O pwedeng press release lang yan. Kasi nga naman, oh my God, ang hirap. Kasi nga walang batas-batas sa Pilipinas, binabali na. Dito kasi sa Amerika, iba. Pag natalo ang isang ahensya, automatic talaga centralized. Talagang buong Amerika, class action. Tama, Justin Enriquez. Lahat. Class action, ibig sabihin, mga kababayan, lahat kung dati kang, I think, Wells Fargo, basta, let's say mga bangko, pag kinasuhan sila for whatever reason, lahat yun, sabay-sabay tatanggap ng cheque. Kaysa ng G centimos yan, ipapadala sa'yo. Sa Pilipinas, hanggang chika-chika lang. Hanggang kasinungalingan lang. Press release lang. Aabangan natin tong 9 billion na ito. Ang laki, di ba? See that? Kung gaano kayo tarantaduhin. Ngayon ba, mayroong mga malalaking negosyante na hindi nagbayad ng tax, na pinasoli sa kanila yung kanilang dinistrong car? Only sa term ni Pangulong Duterte na sinindak niya na tuliin ang mga negosyante. Kaya kahit pandemic, mas nakasurvive kayo. Compare without pandemic and with pandemic. Right? Dahil sa kagalingan ng ating Pangulong Duterte na protektahan ang bayan. Sabi ni EJCM, re-refund daw ng Meralco, ibabawas sa billing, tapos magtataas ulit ang Meralco dahil underhanded daw ang consumer. Yan na. Diba? Yung sinasabi ng system loss, hindi nga kayang ipatupad dahil sabi nga dyan ni MVP, saan namin kukunin yan? Hindi daw sila magsasurvive. Chuchu. Siyempre, as an ordinary Filipino, as an ordinary consumer, anong gagawin mo? Tatanggapin mo na lang, di ba? Kung ano yung mga pag-usapan between that Ulaga government, the Maleta gang, and this business person. O business, mga taong yan. Talong-talo ang bayan. We need someone na leader na kayang magtuli, kayang sampalin ang mga demonyong
naglalapastangan o nagmamalabis sa regular na Pilipino o sa mga consumers. Kasi wala naman kayong kalaban-laban dyan eh. Pag nagsigaw-sigaw kayo, lalaban kayo, nagwala-wala kayo dyan, anong result nyo? Puputulan kayo ng kuryente. Or worst case scenario pa, baka pag-gurgur pa kayo. So the government should protect the people para ilaban ito sa mga manggigipit na mga negosyante or oligarchs. Dapat nga kukulong tong hayop na to eh. Kasi bakit siya nag-overcharge? 'Di ba? Yung mga ordinaryong citizen, paano ko mabibigyan ng example? Yung nag-mark up ng sobra-sobra, minsan narereklamo na po police dahil it's like scamming people. Hindi, it's like, nang-scam talaga. Kulong o napapahiya or what. Tapos ito, ganun-ganun lang. Dapat pagdusahan yan, iimbestigahan. Bakit mo ginawa ito? Bakit ka nag-overcharge? Bakit ganyan? In-overcharge mo yung mga ano. Anong kaputahan yan? Imbestigahan mo lahat. At pag napatunayan na sinadya, bitayin. Right? My God. Hindi po pwede dahil malaki negosyante. Sige, isoli mo na lang. It's like pagnanakaw yun. Ninakawan kayo through overcharging. Ang magnanakaw ng isang sardinas, di ba kinukulong? Dahil gusto lang naman niya na mabuhay ang kanyang pamilya dahil nagugutom. But sabi nga nila, the end doesn't justify the means. Pagnanakaw pa rin yun. Kahit isang sardinas, dalawang sardinas. Right? Pagnanakaw pa rin yun. Pero ang punto ko dito, bakit? Itong pag-overcharge, hindi ba pagnanakaw yan? Malawakang pagnanakaw. Wala kang kalaban-laban kasi chinarge na sa'yo. Dahil pag hindi mo babayaran, kahit magwala ka, hindi, na-overcharge ako ng 500. Dapat alisin mo yan bago ako magbayad. Anong mangyayari sa'yo? Puputulan ka ng kuryente. Paano ka maka-survive? Kahit sa tubig. Overcharge? Hindi ko babayaran yan. Buti sana kung ano lang yan. Kung nasa Divisoria ka, na in-overcharge ka ng isang binili mong damit. Hindi, overcharge yan, hindi kita babayaran. Goodbye, di ba? Hindi ganun eh. Kailangan mo ng kuryente, kailangan mo ng tubig, kailangan mo ng internet. Ako, madalas ako dito na overcharge ng telephone bill, nakikipag-away ako. My bill is like $600. May pala may mga charge na ganun. Nag-dispute ko, punyeta, hindi naman ako gumamit yan. Recently, may makakilala ako, may nag-withdraw sa account niya, $1,000. How come? May naka-withdraw sa kanyang account. Marami na rin ngayon eh. Na mga ganun dito na, marami na rin scam. Hindi, matagal na may scam dito. Hindi lang, pagkita sa Amerika, walang scam. Minsan, mas malala pa yung mga scamming, mga scheme nila dito. So anyway, going back, mga kababayan, yes, sabi ni Jana, true madam, if wasn't for PRRD, mostly, Filipino could have not survived the pandemic. Yes! Maayos ang PRRD na, kuha pa maglagay ng 100 million sa PGH. May pandemic. Asan si Bangag? Walang pandemic. Maglalagay ba si Bangag ng 100 million? Wala siyang pakialam sa inyo. Yan ang katotohanan. I'm talking to you. Yes, you. Na mahirap na Pilipino. Or middle class na Pilipino. Walang pakialam si Marcos sa inyo. Si Bangag. Tingnan niyo, pumasok sa isang hospital. Nakita niyo ba yon? Pumasok si Bangag sa isang hospital. May mga batang may sakit. I think na kay Dean yun. Pakita nga natin, kay Dean Chase. May nag-post nun, senior ko. Tignan natin, Dean. Anong nangyari doon? Diring-diri si Bangag sa mga pasyente. Ito na, 1 minute lang to. Okay? Share natin. Mga kababayan, dito talagang temo ibang-iba. Ibang-iba ang PRRD at si Bangag. May camera niya, naka-ready, di ba? Camera ni Bangag. O, temo. Yan mo yung itsura niya. Yung gesture niya, nakita ninyo? Yung kamay niya na nasa nakaganyan sa likod. Diyan pa lang eh. Hindi siya open heart na, di ba, na parang nandidiri, ganyan. Oh,
Ano pa? Kita niyo yung addict yung presidente? Call mo eh. Tignan mo hindi man lang pinansin yung nanay. Nakita niyo yung nanay nakadilaw. Hindi man lang, hi, hello, kumusta po kayo? Yan ang normal gesture ng matinong tao. Tignan mo Chika sa mga doktor. Nakatingin ba si Bangag, Walang pakialam. Nakatingin-tingin kunwari. Ayan, yung cameraman niya nakasunod. Yan ang kamay niya. PRRD tingnan niyo. Diba? Hindi nandidiri. Inahalikan ng mga bata. Lolong-lolo. Matuloy na kahapon. Oh my God. Ang patient ka, hindi naman nakakadiri yan Di ko mawawala ang korupsyon. Namiss you, PRRD. Tayo na, Pilipinas. Tayo na. Rodriguez. Miss ko yung kantang yan, mga kababayan. Namiss ko. Teka, wait. Nakata niyo yung pagkakaiba? I remember, nung umuwi ako, panahon ni PRRD, yung mga naka-follow sa akin, di ba? Pumunta ako dyan sa Quezon Avenue ba yun? Quezon QCMC? Quezon City Medical Center? Basta somewhere there, East Avenue pala. East Avenue yata. Pumunta ako dyan, meron tayong pinuntahan, di ba, ng mga bata. Pinuntahan ko, nakaupo ako dun sa, nila. I really don't care. Di ba? Wala kang I really don't care na may sakit sila or what. Of course, you have to protect yourself. But pag cancer patient, di ka naman mahawa niyan eh. Dahil genetics yan eh. Tapos siya diring-diri, di ba? Right? Kaya para si Princess Diana. Tayo mo nakatayo si Bagag nakaganon. Nakatago na. Right? Nakatago na yung kamay niya. Ayaw niyang humawak. May hinawakan ba siyang pasyente? Ang normal na pag-uugali ng isang tao na may habag, you have to comfort people. Kahit hindi mo kakilala. Oh, I'm sorry. Sorry ha, ganyan-ganyan. Or, kumusta kayo? Ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Hindi nga man lang nagdala ng pagkain doon. Kung ako, presidente. Diba? Si PRRD, at least, behind the scenes, yung mga binibig ko kung ako, kahit na ako hindi presidente. Lagi ko nagbigay ng mga bata yan. Chocolates, yan ang mga binibigay ko sa mga bata. Mga, nakita niyo, may mga video ako niyan eh, nakasave lahat. But, that's ginawa ko yun pag umuwi ako ng Pilipinas. Pero itong presidente niyong Bangag, masarap kasi yung feeling na nagbibigay ka. Gawin niyo yan kung meron kakayahan kayo. Ang sarap ng feeling na nagbibigay ka. Kahit sabi mong chocolate na isang piraso, isang muffin, isang biscuit, ganyan-ganyan. Di ba si Bangag? Nakitang-kita niyo yung pagkakaiba. Diring-diri siya sa taong bayan. Kasi ang gusto ni Bangag kahalubilo ay ang singhot-singhot lang. Yan ang gusto niya, suminghot ng suminghot. Diring-diri sa mga pasyente ni ayaw hawakan, sabi ni Virginia. Malayo sa realidad, sabi ni Bambi. Yes, Arika, pilit na pilit. Ang body language si Bangag ay pilit na pilit. Oo. Kasi di ba tayo mga Pilipino, let's say, randomly nasa daan ka, may nadapa. Ay, gaganon ka kaagad, di ba? Hindi ka na kailangan, ito tulungan ko ba to? Ano ba political color nito?
Yun yung pag innate sa tao ang matulungin. Mga kababayan, you know what I mean? Acting ka talaga, aakto ka talaga. 'Di ba? Parang sumasakay ka ng bus, pag may nakita kang elderly na nakita mo na, tatayo ka kaagad. Matic na kumbaga. Pag may nakita kang sa daan na kailangan ng tulong, gawin mo kaagad. Hindi ka na magdadalawang isip, mandidiri ka or what. Kung yun ay nasa puso mo, katulad ni PRRD. Di ba siya pagpasok nakaganyan? Right? Sabi ni Marites, ang cancer patient na ang mas madali mahawa. I know that for sure. Di ba? Ang punto de vista dito, si Bangag, wala nga siyang mask eh. Number 1, wala siyang mask. Wala man lang nagsabi sa kanya na mag-mask siya. Kasi ang mga bata, okay, pwede may dala siyang mikrobyo galing sa buli niya. You know what I mean? Kaso nga, wala siyang intensyon na mag-reach out o magpakita ng compassion. Di ba? Ganon si Bangag. Grabe. Bangag! Philippine Children's Medical Center. Yun ba yun? Sa PCMC? Okay. Yeah, thank you, Rita. Ngayon, mga kababayan, evil devil ang tanim sa Pilipinas is hatred and division. Sabi niya, gamit ang lies ni Bangag. Sabi ni Benedict, yeah, I know, that's why dapat na silang tapusin. Barkadahan forever. Anong sabi mo? Si Bangag ay mata pobre. Alam na natin yan. Akala mo naman galing sa alam mo, ano sabi ko? Akala mo naman talagang mayaman. Galing sa nakaw yung ine-enjoy nila. Hindi sila mayaman. Mahirap naman ang pinanggalingan ng nanay at tatay ni Bangag, di ba? Ano ang sabi nung libro ni Jose Pedrosa? Na sila Imelda, nung kabataan, tumatay sa lupa, naguhukay. Sabi yan ni Pedrosa sa kanyang libro. Yan din ang sinasabi ng mga dilawan ngayon. Si Imelda, nung nasa Leyte, dahil sa kahirapan ng buhay, walang CR. Umukay dun sa lupa, sa likod, kung saan man yon. Si Bangag, si Senior, mahirap din. So si Bangag, hindi siya ipinanganak na mayaman ang kanyang magulang. Okay? Yumaman sila sa pagnanakaw. Right? May may interview yung head ng ERC. Dami or halos majority of politiko di nagbabayad ng home electric bill nila. Kahit ilang beses niya binigyan ng notice or even personal niya na-remind para ma-settle ang backdated bills. Really? Hanapin ko yan, Quincy. Thank you for that information. Di ko nabasa yan. Anyway, mga kababayan, so, yan pa rin ang laman ng mga balita. Walang kakwenta-kwenta ang ginagawa ni Bangag, puro kasinungalingan. Dahil, puro na lang panggigipit. Ang ginagawa niya ngayon ay hinahayaang mamayagpag ang krimen. Hinahanap ko yung mga balitang krimen. Ano ba yung mga... Bata, saan may mga, kanina, mga krimen? Bata, paliwanag. Driver ng pickup na iniwan ang nagguluhang bata. Ano to? Driver ng pickup na iniwan ang nagulungang bata. Yan, pinapaliwanag ng LTO, mga aksidente na ganyan. My God, kawawa, mga wawa yung mga tao. Wala nila pinapanagot si Tambaloslos. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ito, call center agent na missing
natagpo ang patay. Basahin nga natin 'to. Paano 'to namatay? Gorgor na nang matagpuan ang isang call center agent na ilang araw nang nawawala sa isang liblib na lugar sa barangay Bawing, General Santos City nitong Biyernes. Ang biktima ay positibong kinilala ng kanyang inang si Bernadette Gabaleo na ang anak nitong ilang araw nang nawawala na si Jobert Gabaleo. Teka, ano nangyari? Nitong Biyernes, dakong 5:30 ng umaga ay nagresponde sa lugar ang mga operatiba ng pulisya matapos na isang lalaki ang nadiskobring bangkay. Grabe, oh. Paano 'to pinatay? Bigla na lang namatay, gano'n, walang detalye. Ayan, oh, nadiskubre lang patay. Hindi natin alam ba't siya pinatay. Hindi ba alam ng tagapagbalita na ito, Filipino Star? Ano ba naman 'yan? Hindi niyo inalam kung papaano pinatay. Ano yung reason bakit pinatay? My goodness. Ay naku mga kababayan, ang hirap ng mabuhay sa Pilipinas. Puro na lang korapsyon, puro kaputaan na lang. Anyway, I hope, mag-ano na kayo, mag-imis-imis na kayo diyan. Yun lang ang pwede kong sabihin sa inyo. Mag-imis-imis na kayo. Kailangan yung gumawa ng paraan para matanggal na ang mga adik. Sabi ni Jana, Madam, okay, ang congressman at mayor gusto lang libre ang kuryente nila. Pinapa-charge sa system loss, grabe. Yun na. Sige, I'll read that. Maybe I can come back later. Yeah, Barkadan, it's really, really sad news. Anyway, you take care mga palangga. Thank you for being there. Sana naman matapos na ang mga bangag.